President Sara Duterte ang ika-4 na impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Gintila, dapat nang ipasura ito dahil sa simula pa lamang ito'y wala ng visa. Kunin natin ang live report ni Mean Cordero. Yan. Alex, sumagot na nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya ng mga kongresista o ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ang messenger ng Narvasa Law Office ang nagdala ng dokumento na si Arnel Barrientos kung saan umaabot sa halos 34 na pahina ang kanilang sagot. Pero tayong lahat ay nagising. Ipinapapasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint na isinapalaban sa kanya. Yan ang sagot ng kampo ng Vice President sa reklamong isinampa ng mga kongresista. Sa 34 na pahinang sagot ng kampo ni Duterte sa sama ng impeachment court, sinabi ng kanyang mga abogado na dapat ibasura ang ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice President. Void ab initio o wala raw visa mula sa umpisa ang reklamo. Nilabag kasi umano ng mga kongresista ang Section 3, Article 11 ng Saligang Batas o ang 1-year bar rule na upuan ang 3 naunang impeachment complaint na isinampalaban sa Vice President at ang ika-4 na reklamo ang siyang iniakyat sa Senado. Unang pinadala ng kopya ang House of Representatives bago isinumite sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantug na siyang tumatayong clerk of court. Ayon kay Bantug, dahil nakasuspinde ang impeachment court, i-scan ang mga dokumento at saka ipapadala sa presiding officer na si Senate President Francis Escudero at mga senador na tumatayong judge. Matatandang ipinadala ng impeachment court ang summons noong June 11 kung saan pinasasagot si Duterte sa loob ng 10 araw. Pumatak ng Sabado ang deadline kaya tali-tali ngayong Lunes nagtapos ang 10 araw. Dahil natanggap na ng Kamara ang kopya, mayroon silang 5 araw para sumagot. Yun naman ang Latin equivalent of the ad cautelam, meaning they're filing the pleading with caution. Maybe in their minds they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila on the answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. They're doing so with caution. Alex, nasa ika-6 na ngayon na proseso ang impeachment court kung saan maghihintay ngayon ng 5 araw para sa reply ng prosecution panel. Ang susunod dyan, yung itatakda naman yung preliminary conference kasama na yung marking ng mga exhibit. Ang susundan yan, batay sa mga dokumento ng presentation of evidence at yung final arguments ng impeachment court at yung mismong magkakaroon na ng paglilitis at susunod nga yung pagboto ng mga senator judge para sa kanilang magiging hatol laban sa Vice President. Pero yan, Alex, malabo pang mangyari kung hindi magdedesisyon ang 20th Congress na ituloy ang impeachment trial. Alex. Okay, Mean, para sa kaalaman ng ating mga babae, no, at para lang malinawan natin, binibigyan ng Senado at ng impeachment court ang Kamara ng sagot doon sa ginawang petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. No? Pero meron pa nakabinbin yung certification. So paano? Parang naguguluhan ako doon. Alex, kasi ang isinumiti ngayon ng kampo ng Vice President yung kanilang motion to dismiss. Doon sa kanilang motion to dismiss, nakapaloob yung meron pa rin silang ad cautelam o yung meron silang precautions. Ibig sabihin, hindi nila fully kinikilala ang kaso na isinampa ng mababang kapulungan. Ang Senado ay mag-i-issue naman sa Kamara bilang prosecution panel para magsumite ng kanilang reply dun sa motion to dismiss na ipinadala ng kampo ng Vice President. Nabigyan na rin ng kopya, Alex, kanina yung mga prosecution panel at yan ay hihintayin nga ng Senado bilang impeachment court sa loob ng 5 araw. Oh, so parang lumalabas ngayon, dalawa ng kautusan ang impeachment court. No? Yung una, yung pag-remand nila doon sa articles of impeachment,
na humihingi ang ating mga senator judges ng certification. Kung hindi nila masasagot yun, paano nila masasagot pa yung petisyon o yung motion for dismissal na inihain ngayon na kampo ni VP Sara? Megan? Tama, Alex, pero ang sabi ng korte, kahit hindi sila mag-submit sa Senado, ay tuloy yung trial dito. Pero depende nga yan kung magbobotohan at may maghahain ng motion sa mga senator judge sa pagbubukas ng 20th Congress kung tuloy yung impeachment trial. Okay. Malinaw. Maraming salamat sa iyo, Megan.